ano ang kanilang magiging draft? Is it gonna be labasan na ng alas agad? Or medyo may kanya-kanyang tago? Ay, hindi maglalaro si paring Jem. Wala, Andiyan na naman yan sa comment kahapon. section. Si paring Jem. Oo, wala si Jem kahapon, wala rin si El Pizo, and would still be the same lineup na makikita natin ngayon. So mukha talagang hindi natin sila makikita at all, no? So talagang ito yung ginagamit nila at sinimulan na nga kaagad Uy. ng ating Mans. Si Liang agad Boss ang Liang. tinanggal. Boss Liang. Kakaibang priority to, ha? Oo, alam mo kasi nakita na natin yung mga Boss Liyang user na yan. Kapag ka Oo. nalak ka talaga control ng isang Boss Liyang, samahan mo pa ng follow-up na crowd control, baka hindi ka na magising yan. Sa base ka na pupulutin yan, paring Osay. Ay tulog ka eh, di ba? Oo, Nakita din natin yata yan yesterday, if I'm not mistaken. Yung pag nag-dream roam si Menki, isusuppress lang bigla, di ba? Ay, tulog talaga. Oo, di ba? Good night na lang. Mag-u-turn lang ako, bigla akong pinituhan ng enforcer. Oh, Tapos ayun, wala na. Nahuli na. Sabi, Na-impound Boss! si Menki. Bawal yan. Boss, Oh, anong ginagawa mo dyan, counterflow. bossy? Bawal ang counterflow, bossy. Oo, Uy! nako po. Ay! At ito na. Paring Osay, matagal ko na sinasabi to. Zhangfei Oo. wins games. Pero Ay, for Eureka, sabi ko nga, nilabas na nila agad yung alas nila. Oo, ito, si Pate, lalaro na si Kuya Pate. Alam mo, si Kuya Pate, hindi ko nakita kahapon mag-hanshin to eh. Ito yung hinahanap ko sa kanya kahapon. And Hanshin. Liubang din. So, magandang Ah. prioritization. Ang pinagkaiba din kasi dito, no, Yaso, madalas sa mga banning, nakita natin na tina-target nila lagi si Calm. So, it's a different air na makita na may Liang ban ka. At ano nga eh, di ba? May Dharma nga eh, pero wala pang nagpa-prioritize up until now. Oo nga eh. And I don't think na may milalabas pa na Dharma dito sa side ng tropang Alab dahil meron na nga tayong Liu Bang na andun pa din naman yung kanyang global presence. Though nuggets ko din naman, no, kung bakit binanang Eureka dito si Boss Liang. Kasi hindi man sila yung naka-experience nun. Pero kasi dun sa open qualifiers, kami nag-cast na ni paring Kuya Joe Bagasolo. Ginamit ng Team Speed pa sila before para sa Route for Tira ni Madam Fleur, yung Boss Liang na yan. Ngert, talagang luck hindi na nakakapag-ulti yung Loo. No, napaka ano lang din eh, no? Napaka-direct niya kasi. Yeah. So hindi mo kailangan hindi siya ganun ka-komplikado gamitin. Kumbaga, top ulti to win, ganun. Top S3 to win, ganun. Talaga ba, Lam? Well, no, nagpakita ang Lam yesterday kay Fate. Ginamit rin ni Fate yun, no? And talagang iba yung pinapakita ng isang Lam. Sino pa ba yung isang nagpakita nun? Hindi ko maalala. Sa sobrang tindi, no? Umabot kasi lahat ng 3 games except sa Blacklist. So talagang Kasalanan ni Butters. ayun, si Butters ang nasisi. At ito na, Yuhuan. Yuhuan. Na sa Mid tropang lane. Alab. Matik yan, Yuhuan mid lane kasi you can no longer go for Yuhuan jungle. Meron ka ng very very fast na Hanshin. Gusto kong makita tong Hanshin ni Fate kasi usually yung mga magagaling mag-Hanshin, no, na nakita ko talaga is from Indonesia. Yung tipong hindi sila naglalakad sa mapa, pre, sundot lang sila ng sundot. Basically, lumilipad sila sa mapa. Ayun. Lumilipad, no? Kumbaga, ang layo ng nararating. Ay, totoo. In out lang ang mga teknikan ngayon. And last pick, done nga ba to? This will be a good sign ng kanilang team fight na pag na-secure nga nila, and they will eventually go for it. So napaka-standard ng Eureka, Yaso, no? Hindi siya nothing fancy ika nga nila, no? And dito naman sa tropang Alab for the last pick. Ano na lang ba kailangan nila dito? Support. Dayaja is a good pick. Kasi kasama niya din naman dito. Hindi sila makakapag-mozi dito. Masyado ng kailangan nilang a little bit of sustain. Though meron naman sila ditong Yuhuan, pero kailangan kasi nila ng kasama dito ni JC. And also at the same time, kailangan din ng medyo sasama dito kay Fate dun sa kanyang Hanshin. Pero we'll see, no? We'll see. Kasi sabi mo nga kanina, Eureka, very standard yung kanilang pick dito. Kala mo walang global ban. Pero later on, hindi na nila pwedeng gamitin yan. So I guess Eureka is kind of trying to aim for that 1 point agad para dito sa series na to. Pero hindi natin masasabi, baka meron din talagang natatago sa kanilang mga bulsa tong TNT Alab. Kasi laglagan portion na to, paring Osay. Nako,
Yan ang mahirap, no? Kumbaga, ito yung pinakamasamang pagka-fall. Ay, Ang malaglag sa tournament. Kaya tiwala lang tayo sa mga picking sila at alam mo, Yasu, kasi Ano? nakita na natin sa Regional team Wars ito yung eh, di ba? yung Zhang Fei ni Migs na hindi nga na-check ng tropang alab nun. And Mhm. Mozzie yung isa sa pinakamahilig kasi mag-check ng mga brush. Yun na nga. Highly mobile, cannon blast, and alam natin na may mga ganong moments talaga pagka Zhang Fei. So kailangan mo na extra Top tulong. lane. Kaso, Grabe naman yun mga sabunot. Sig atin yung Dayadya on the hands of Stronger. Pero Vayne, hindi pa rin Galit siya na galit. mahuhuli doon. Pero galit na galit. Flash Oy! in, kinumit na agad. Haru will be the first blood of this game 1. grabe talaga si Kuya Ribo, no? Pagka merong flash. Madalas natin nakikita yan eh, no? Kahit dun sa tournament na nabanggit natin, no? Yung kanyang mournful tempo. Pinanggugulat niya, may kasamang flash lagi, kaya nakakahuli talaga sila ng effective at 2 to 3 person. Pero dahil dito nga, nape-pressure ng matindi tong si Vayne, naging tatlo na bigla ang ating top lane. Gagante ang side ng Eureka dito at hindi sila papayag. Kaso nga lang hindi nila maabutan dito si Stronger. Still strong. Habang sa likod, nagpiprihit pa rin naman itong si JC. Ay, Pero sa sa likod nga, ang iyong kapalaran na ibibigay dito ni Faye. Napapagsak Ayun pa lang. rin nila dito si JC. Pero that's gonna be an exchange. Stronger to fall down in the hands of Jare as well. Pero bawing-bawi ang TNT Alab doon dahil Bawing-bawi. finish ball siya ng finish ball dito ni Faye. Oo, yun nga yung mahirap doon at dalawa pa ay nawala sa kanila habang Eureka, naging maganda yung respond nila doon kahit na sandwich play na sila, aware pa rin sila sa positioning. Siguro medyo ang mali lang din dito na si Kuya JC, sumobra lang din at ayun nga, no, nagkapwestuhan na ang ganda ng pagkakatulak doon ni Kuya Mix para mag-create ng space. But then again, hindi mo pwedeng maliitin ang dami sa Charlotte. Laban na naman, yes! Walang magpapahinga sa pamilyang to. Nagpatigas sa sarili itong si Jare. Wala pa siyang deluge dito. Pero si Haru, galit na. Gaganti daw siya. Pinasukan ng 4. Pero gaganti at sasagot ba ang 5? Hindi pa sumasama itong si Cam. Dahil level 4 na rin naman siya. Nag-iitay lang siya ng Saben. Speaking of Saben, Oh! here we are. 5 versus 2 na lang yung natitira dito sa may bandang gitna na I don't think makakaalis pa itong si Big. And Uy, muntik na. even though nakatalon siya, muntik pang mabuhay. At sakto din sa pagdating dito ni Metal Wolf, kaso hindi sapat pa yung kanyang damage with the early game dahil nga ipo-ipo yung dala niya, hindi yung apoy na mas malakas ang yung Flaming Palm na mas malakas, no, pang huli sa mga ganong klaseng mabababa ang HP. Fate will survive and teams will resume, will reset, pero ang ganda ng pinapakita ngayon ng ating dalawang teams, nagsasagutan lang magkabilaan. Unfortunately for Migs, kunti na lang parang 0.2 na lang ng cooldown ng Leaping Savior, hindi pa siya nakatalon kaagad at nasundan pa siya nung normal attack na last hit. Ang ganda rin ng timing doon ni Kan para makaset up ng magandang Sakto lang. battlefield command. Sakto lang. Pero kita mo yung positioning kanina, yung laning natin, no? Oh. Nag-reverse lane, pero dito muna tayo with a flash out coming from paring Vivo. Pero niratakbo na nga dito ni Haru dahil nandun na naman ang tropang alab yata yan. Kaya nga sila may tropa sani. Pangalan kasi magkakasama sila palagi. Oo. Kaya minamata nila. Etong nasa top lane si Vayne ay mukhang hindi na makakaalis dito. Dive Napapalit ulit. nila karaming subuko ka na, bossing! 4 yung nasa taas. May isama pang tapi ni Kag dito. Pero this time low health na. Etong si Kuya niya baga Fate. But Fate, hindi pa daw bibigay ang kanyang kapalaran. Oh, magandang dive lang, napakalinis. Every cooldown ng Battlefield Command, lumalabas sila doon, Yasu. At tulad na nabanggit mo, nag-reverse lane swap nga sila, no? Nag-start yung duo natin against sa Charlotte, and I think they really wanted to shut down the possibilities na meron dito si Vayne. Kaya naging maganda rin at respectable yung naging end yung kanilang start. Naka-first blood pa nga sila. Kita mo, trabaho lang. Sabi niyo, wala pakiram sa'yo, Haru. Diretso lang talaga. Doon ako sa tower. Tower ka ba? Sabi dito ni paring JC. Oh, Focus wala lang sabi sa niya, goal. focus lang ako sa goal. Focus I-ignore lang. kita. Ghosting out. Oh, ay, aray. Grabe naman yun. Oo, Nasa harap mo may na, ano. ginaghost ka pa din. Ayun, oo. Ganun yun. Pag hindi ka talaga pinapansin, tapos panay The ka. The worst you could say is no. Oo. Yun ang mahirap dyan, no? And focus nga sa Oo. goal. Nagawa naman din tapusin ni JC yung ating Torre sa Clash Lane. And ngayon, they are heavily around the place sa lagi. Although Eureka, nakuha naman na yung Tyrant. Laban na naman. Laban na naman, pero this time sa loob naman ng tarima dito ng side ng Eureka. Sinabi na naman tutupikan, pero numbers
are really doing its job para sa side ng TNT Alab. Pre, feeling ko para matibag ang TNT Alab, tanggalin mo yung isang tropa. Kaso, tanggang dikit sila eh. Uy, ako. Ang ganda ng pag-respo no? And Oo. hindi nila sinasayang every moment, Yasu. Itong si Calm, hindi na pwedeng Calm. He's not a chill guy anymore. Kasi lagi siyang lumalaban. Tingnan mo si Mixo, nakikipaglaban din. Although hindi naman i-commit yung unbridled outburst. And again, dahil sa mga mabilis sa execution ngayon ng tropang Alab, hindi natin nakikita yung mga unbridled outbursts out of nowhere. Kasi highly mobile, they have a sustain, they know where to go, at hinahanap nila yung mga isolation kung saan nagkakapitalize si Kuya Calvado. Yung Kuya Calm dito, hindi din siya nag-hesitate na sumapi sa kanyang mga kasangga. Bale, ang ating combo issues dito, si Fate at si Calm, the Liu Bang, and also itong Hanshin, giving more survivability and also kunat para dito kay Naku. Fate. Pero ito, Eureka, napag-desisyonan yata nila na magsama-sama na lang ulit muna. Tingnan natin kung sila yung makakapitat dito at the middle lane. Mukhang minamata nila ito si Ribo. Ribo on the safety under the turret. And nandun din ang kanyang kasangga na si Faye. Sabi niya, oy, bawal yan. Kami lang pwede gumawa niyan. Pero tingnan natin, the stun won't connect. Chill Bill. Ayan, mabilisan lang na rotation sa magkabilang side. Pero tulad na sinabi ni Aso, guys, chill, bill lang. No? More on farm. At lumalamang din, wala namang kalamangan gaano in terms of tower, tower push lang, pero aabot ba? Alam mo naman kasi ang Hanshin masyado mabilis eh. Sabi ko nga sa'yo, paring Osa, yung mga Hanshin na mga magagaling, hindi naglalakad yan eh. Oh. Lumilipad, pre. Lumulutang yan. Pero ito, masyado yatang malalim si Haru, pero naman siyang pantakas. Oh. Okay. Jare! Ay! Sa sarili niya. Siya nga pala yung ladies head, no? Kanya lang, chill. Uy, nahuli! Ayaw! Yung Eureka na sa bunutan yata nila si Migs sa likod, but that's a Uy, tank. teka, Hindi si Metal Wolf. Ako po, Metal Wolf. Bakit? Bakit ikaw yun nandyan? Ay, may escape. May escape yan. May Dragon Ball naman siya, na-complete. Nasa kanya si Shenlong eh. Oo. Kaso si Kuya Calm yung makikita niya, Makunachi kasi yan. Hindi yan yung gusto mahuli, pero mukhang engaged naman yata. Oo, pero this time mukhang makakabawi ba sila? Pero hindi ang ending Toro will be there at Bridled Outward para sa isa. Mahuhuli yata nila dito. Si Kuya Stronger pa lang. Pero wait, there's more. Magkakaiba sila ng target. Hindi ko talagang nakakabulin dito ni Kuya Haru. Pero dito muna tayo sa may bandang harap with the double kill. Ito dito. Hindi pa rin Bay, pero kapit lang. Pero hindi na siya makakapit pa longer dahil nasundot na rin siya dito ni Bay. Dalawa Grabe naman. 2-for-2. Iba't ibang klaseng fishbulan na nakikita natin. May quake, may fishbowl. Maaga pa para sa merienda parts. Oo, pero kasi grabe yung mga nila dito. Ito Pantusay pa, na. Ito na naman, grabe yung Naku po! armor dito ni Kuya Fate. Ang kanyang kapalaran ay para sa kanya lamang. Hindi niya hahayaan mag-decide ang iba. Buhay na buhay pa itong si Fate. Nako, si Kuya. True Fate. Ika nga nila, no? Yung dito. And the one true damage hindi nga sapat para sa isang handshake na meron ng Blood Rage. So napakakulat na talaga dito. Iba yung, and in considering na kapunta na siya sa Eye of the Phoenix din, pwede nga nila magamit as extra Proscar Vivo. tanky item. Ang inyong buhay, ang inyong harap ay magiging slow motion na with the Proscar na hawak dito na paring Ribo. Oo. Medyo slow lang no? Slow lang. Malamig na nga dito sa ating Hero Gorge. May Proscar pa, pero ito, Ako, tower Iwan. dive. Si Kuya Calm, mukhang hindi kalmado dito yung side ng Eureka. Hindi na nila pinagbigyan. Pero okay lang daw, space created. Nakakuha ng Tyrant sa may baba yung side ng TNT Alab dito. And May another push pa. tower, I think, mas panalo dun yung TNT Alab pero si Haru, ay hindi siya pinansilipate. OTW wala sa lang. top lane. Gusto niya huli-uli ni Yung manilipis! Fate dito yung mga Sundutin mo! immobile. Ah! Jare! Jare, konti na lang! Konting panalangin na lang sana, pero si Jare nakuha ang buhay niya. Habang sa may baba, si Ayun May lang. ginagawa ang kanyang makakaya para na mapabagsak yung Trinity na medyo lumalim-lalim pa nga. Trying to take down sana itong third tier turret, pero hindi niya nagawa. Oh my goodness, alanganin yung naging positioning nila doon. No? Eureka, gusto nilang gumawa ng play. Pero nung nakita nila si Fate, bossing, ikaw na naman. Gumano na naman siya. Kaya wala na siyang nagawa doon eh. Sabi niya, magaling ka? Hindi, ikaw na lang. Sabi nga ni Malupiton, di ba? Hindi talagang pinakitaan tayo ni Kuya Fate kung paano mag-hanshin in the chase. At maganda rin naman yung sagot ng Eureka with the 2 versus 1 sa bot lane. Pero the damage has been done niya. So, ang dami nang nawala sa kanila. Oo, nawala sa kanila si Jare, nawalan sila ng Tore, kalahati na lang buhay
nung kanilang 30 turret. Mukhang mawawala din dito si Haru, magkasama sila ni Biggs. Apat yung umahabol sa kanila dito. Pero ito na ang kanilang mga kasanggan. Breeders Adverse sa lupa! Tinamaan naman yung Tyrant doon. Pero unending sorrow para makalis dito si Ribo sa kanyang medyo delikadong posisyon. Pero si Haru pinipreheat ni JC. Nice jump! Pabalik para kay JC. Pero si Mix ang unang tutumba despite being tank. Sumapi na kay Fate. Ang target nila dito is gonna be Metal Bolt na nag-pop na ng kanyang Dragon na hinahabol pa ni Haru yung dalawa sa may bandang likod. Kaso nga lang si Vayne namatay sa gitna na masyado ng malalim at mag-isa na lang din dito itong si Kuya Haru. Ubos ang side ng Eureka, pare. Kuy, nagpakalat-kalat sila dito, Yasu. Hindi nila alam kung sino ang uunahin. And kahit sabihin mo, Ultimo Tyrant, nakikisali na sa kaguluhan. And dahil nga, hinahanap nila dito si Metal Wolf, pinocus hinabol ng tuluyan ni Fate alongside with Calm. Si Bats, nag-battlefield command siya. Tingnan mo, ang galing ko. Gumaganon si Kuya Calm habang nagte-teleport Ano daw, ulit nga. Parang di ko narinig, nag-choppy. Yasu, nagtatrabaho ako. Pwede naman pala, ba't pa si Malipiton yung kinuha? Pwede naman pala si Osiris Hindi. Talagang si Malipiton talaga yun Narinig ko lang Kailangan natin yan. Kailangan mo ng malupit na pangalan, pre. Oo, di ba? GG mga boss, ganun nga, di ba? Kumbaga, guys, claim nyo na, huwag nyo kakalimutan. Mga patikim lang yun. Paano kung si Malipiton pa yung marinig nyo? Pero Burning Cape. Tapos na dito kay Kuya Fate. And mas mahihirapan na silang tibagin si Hanshin. Pero kung makikita mo, lahat na ng buff kinuha na dito ng side ng TNT Alab. At mukhang pati yung mga Tori dito ng side ng Eureka, lahat ng outer turret, mukhang tutumba na. And kita mo yung ginagawa din dito ng TNT Alab, no? I think medyo binabaliw lang nila yung Eureka. Hinihiwalay-hiwalay nila. Divide and conquer nga, no? Ika nga nila. And sa kanila, chechepiin yung mga maninipis dito. Ayun tignan mo. Chumachacha lang no? Cha-cha-cha. Back and forth lang sila dito pero ayaw pa rin mag-commit ng Eureka at titignan na lang nila mula sa malayo ang pagtibag ng kanilang mga tore. Isa-isa nang tumutumba and that will be the last second tier tower pero game na. At Bridled na naman, sinamaan ng isa, pero this time kasi wala na rin kasing unending sorrow itong si Kuya Ribo. So 2 big ults has been committed sa magkabilang side. Pero space created kasi si Kuya Calm nakakuha ng tower at the bottom lane. Huli na si Vayne. Naku, na tibag na yung huling tore sa bot lane. Dalawa na lamang ang natitira. Nakikita pa natin dito ang pagmarcha ng mga dragon. Konting stun, hindi pa rin tatama dito para kay Haru. 4 na miyembro, nagpapaikot-ikot habang si Kuya Calm, he's a chill guy na dito sa bot lane dahil ginagawa na lang niya yung best para mag-split at laban na! Grabe naman yung knock-up, make that 3, make that 4, pero another knock-up din naman yung sinagot dito ng Eureka, pero mas malakas kasi yung tuntot neto ni Kuya Fate. Masyado nga lang malalim under the tower, pero under the base na nga rin tayo. Mag-isa na lang na natitira itong si Vayne, pero he will die in vain, and that would be a key ending para kay Kuya Ribo, and that's gonna be it. 1 tayo para sa side sa TNT Tropang Alab. Naku po, Tropang Alab, nagpakitang gilas. Kayang-kaya nila may pagsabayan hanggang ngayon. And with that being said, naging mainit yung pagpipindot dito ni Kuya Fate. And sabihin na nating not a good of a start pagdating dito sa Eureka dahil nga doon sa lane swap na ginawa ng Tropang Alab. The pressure is on para dito kay Vayne. And hindi natin nakita yung prowess ng isang Charlotte na pwede rin mag-in-out the same as ang Hanshin. And dahil nga nakakuha din ng much needed form itong si Fate, naging tanky, na-offer niya yung mobilization ng kanyang heroes, naging present siya at to the point na from Tyrant up to Clash Lane na naabutan niya pa si Jare. Oo, and kita mo naman, muntik pang maging MVP itong si Kuya Fate, pero si Calm talaga ang siyang tunay na MVP dito with the sape, with the additional kakunata na binibigay niya kay Fate. Ang ginagawa lang usually talaga ni Fate is taga-umpisa ng gulo. Tapos, second demotion itong si Calm. Sabi, umpisa mo, tara na, G na kaya. O tara, tapos sabay-sabay silang papasok dito. And continuous lang din kasi yung binibigay na poke ng Tropang Alab dito against Eureka. Pag may nakita silang low health, pwede na yan. Kahit tower dive, ginagawa dito ng TNT Alab. Iyong. Kumbaga, may kanya-kanya silang, Ricardo, ng
or sabihin na nating pag-dive, no? May 4-man dive din na Oo. pinakita yung Eureka. Parang maganda na yung nung to the point na na-acknowledge nila si Calm na okay, since nagiging problema natin yung Lubang, what we can do is siya na lang yung unahin natin, siya na lang yung i-dive natin, siya yung puntahan natin. Kaso, dahil nga naging maganda na yung early game, yung pag-split nila dito, that's 2 to 3 or 3 to 4 times Opo. na nagamit yung battlefield command just to make a setup and deny yung top lane nga ni Vayne or maging present sa team fight itong si Calm, nahihirapan yung Eureka. But what's good about that is that because we're playing on a global ban, hindi na magiging sakit sa ulo itong Liu Bang at siya nga naging MVP. Even yung graph natin says it all na talagang nasa kamay ng tropang Alab yung buong games. Yapi. And actually, hindi lang naman si Tropang Calm eh. Ang unang sakit sa ulo talaga nila is yung Hanshin neto ni Fate. Kasi yun Isa pa din yung yan. isa sa dahilan kung bakit nakakuha ng early 3 kills agad din yung side ng TNT Alab, aside dun sa exchange nila at the top lane, no? And what's more, ang likod kasi niya, pre, ang hirap niyang hulihin. Alam mo na may existing streak yung isang Hanshin, pero wala silang solid ba na panghuli dito para sa side ng Eureka. Lahat ditutok, even the Unbridled Outburst. The best na tinamaan ng Unbridled Outburst, I guess, 1, 2 miyembro lang ng side ng TNT Alab, and hindi pa yon masyadong nag-benefit sa kanila dahil hindi naman sila totaling nanalo on the team fight. And as you see, early pa lang, numbers na talaga yung pinakita dito ng side ng TNT Alab. Kung papasok tayo lahat dahil naniniwala sila sa kasabihang walang malakas sa marami. Oo. Kumbaga, wala sabi Ayun, mo, 'di ba? Wala magpapahinga sa pamilyang ito. Oo. Kahit weekend Trabaho. magtatrabaho tayo. Sana Ayun. all. Baka double pay ng weekend, pre. Ay, Sana all. grabe naman. Rest day OTR that ang pinapakita nila dito, no? Kasi grabe, akala mo magpapasahod si Foreman. Sa sobrang larong-laro sila dito. And Yapi. Parang also, kita mo yung team fight natin, always nag-uumpisa siya. Mas maraming members ng TNT Alab yung present. And then the rest of the Eureka, they will react and they will just respond dahil nakita nila, uy, inaapi yung tropa natin doon, tara, respohan Oo. natin. Pero it's already too late eh. Bawasan na yung kanilang tropa dito and yung tropang Alab, yung nangingiba.